Luto nga pala si Hapon ng favorite naming tempura. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga palang video na to ay nung May 1. Alas 5 ng umaga ay gumising na ako dahil papasok na sa trabaho si Hapon. At tapos niya magbihis ay hinatid ko na rin siya dito sa labas. Nasabay ko na rin tong mga basura namin kay Hapon dahil siya yung magtatapon nito dun sa trabaho niya. Hindi ko na rin pinabuhat kay Hapon kasi magaan lang naman. Pag pumapasok nga pala tong asawa ko, hindi pwedeng hindi ako gumigising. Siguro dahil nasanay na rin ata ako na sa tuwing pumapasok si Hapon ay gumigising ako. Magsasaing na nga rin pala ako ng kanin dahil mamaya ay may pasok si Kenshi. Kapag nagluluto nga po pala ako ng kanin, minsan binababad ko po muna to ng 10 minutes bago ko to sindihan. Nakuha ko po yung style na yon dun sa biyanan kong babae. Sabi niya sa akin, mas masarap daw po kasi yung kanin kapag binababad muna bago lutuin. Alas 7 ng umaga ay ginising ko na rin si Kenshi dahil may pasok siya sa school. Habang nag-aasikaso ako rito, si Kenshi naman ay kumakain na rin. Tapos lang ng mga ilang minuto ay natapos din siyang kumain. And fast forward na nga po mga bi, pagkatapos ko mag-asikaso ay ihatid ko na si Kenshin sa school niya. Ito nga po pala yung everyday routine ko kapag may pasok si Kenshin. Ihahatid at susunduin ko siya sa school niya gamit tong bike namin. Hindi nga maganda yung panahon ngayon kasi medyo makulimlim. Pagkatapos ng ilang minutong pagbabike ay nakarating na rin kami dito sa school. Higaan naman ni Kenshin ay nilagay ko na rin kung saan nilalagay. Alas 12 naman ng tanghali ay maaga nakauwi si Hapon. Tala rin yung nakareceive ng package mula sa Mosview. Pahinga na nga rin pala si Hapon pagka uwi niya. Luto na rin siya kanina ng sarili niyang pagkain. Alas 3 naman ng tanghali ay sinundo ko na rin si Kenshin sa school niya. And fast forward nga po mga ante, iniwan ko muna si Kenshin kasama yung papa niya at nagpunta muna ako dito sa drugstore. Wala kasi kaming tissue at panghugas ng plato. Pagkatapos ko magbayad at bumili ay naglakad na rin ako pauwi ng bahay namin. Kauwi ko nga ay nakita ko si Kenshin at yung tatay niya na nakabihis. Nagayang mag-grocery si Hapon dahil wala na kaming stock sa ref. Na-receive nga siyang sulat, parang may babayaran ata siya. Malapit lang naman yung pag-groceryhan namin. Wala pang 5 minutes ay nandito na kami kagad. Atayan muna daw si Hapon ng loto, baka sakaling manalo. Pinacheck nga rin pala niya yung tinaya niya dati. Ay mga ante, nanalo siya ng 1,000. Swerte naman ni Hapon kahit 1,000, napakahirap kayang manalo dyan sa loto. Inabot niya sa akin tong 1,000 yen, sabi niya sa akin na daw. Kaya ako tuwang-tuwa naman mga ante. Nanalo si Papa. Yay! Papa, sugoy dyan. O diba, pandagdag din yun sa pang-grocery namin. Habang namimili kami si Kenshin naman ay sumasayaw. Ay balak ata siya maging dancer mga ante. Handa sila. Speaking mga ante, may nababasa pala ako sa comment section bakit ko daw inuuwi yung basket ng Aeon Mall. Alam nyo guys, meron po kasi silang betsu or hiwalay na basket na pwede mong bilhin. Parang eto mga ante oh, may pink, green at saka black. Hindi kayong bumili niyan at pwede nyo yung gamitin dito sa loob. Mas maganda yan gamitin para diretso na siya sa basket. Hindi mo na kailangan maglipat-lipat pa sa supot. Bayad na nga rin pala si Hapon ng pinabili namin. Pagkatapos namin mag-grocery, sabi ko kay Hapon ay dumaan muna kami sa Watahan. Bibili kasi ako ng kahoy, gagamitin ko dun sa itatanim kong sitaw. Ito yung bibilhin ko mga ante, kahoy ng kawayan. Sa probinsya namin, hinihingi lang namin to dun sa kapitbahay namin. Bibili nga lang pala ako dito ng 4 na piraso. And fast forward na nga po mga ante, pagkatapos namin mag-grocery ay umuwi na rin kami kagad. Si Hapon naman ay agad-agad na rin nagluto ng favorite naming tempura. Lahat ng tempura, ito yung pinakagustong gusto ko, yung taranome at yung kogomi. Habang naguhugas ako ng plato, si Hapon naman ay nagluluto ng tempura. Sobrang excited na nga ako mga ante na tikman tong luto ni Hapon. Napakasarap pa namang kainin to kapag bagong luto. And finally guys, tapos na magluto si Hapon ng tempura. Naglagay nga pala dito ng asin si Hapon, pampalasa. Pwede nyo rin tong isawsaw dun sa soba shoyu. Hindi na ako makapagpigil kaya kakain na kami ni Kenshin. Minasang itadakimasu. そこだけ食べるのダメ。うち食べるの。 Sabi ni Hapon, wag yung napritong harina yung kainin ni Kenshin. Kumain din siya ng gulay kasi mas masarap daw yun. Pagkatapos kong kumain ng tempura, ay naghugas naman na ako dito. Pagkatapos kong maghugas, ay nilagay ko na rin dito sa rep yung mga pinamili namin. Ready na rin ako ng hapunan namin dahil kakain na kami. Ito nga po pala mga ante, yung simpleng hapunan namin. Luto na nga rin pala ako dito ng soup namin na misoshiro. Kenshin naman habang pinapakain ko, ay naantok na daw siya. Yung dalawa lang muna yung unang kumain ni Kenshin, mamaya-maya ay kakain na rin yun si Hapon. Fast forward na nga po mga bi, pagkatapos namin kumain at maligo, ay naglinis naman na ako dito sa kusina. Sa mga oras nga po pala na to, ay natutulog na yung dalawang mag-ama ko. Naglinis at nagpunas na rin ako dito sa sahig ng kusina namin. Nalagay ko po kasi dito yung nabili kong kitchen mat nung nagpunta kami sa Toyama. Susunod naman na araw ay i-makeover ko itong kusina namin. Pangit kasing tingnan yung parang cabinet mga ante. Nung 3 years old si Kenshin, pinagtutuklap niya yan.
Noon talaga siguro kapag bata, kung ano-ano na lang yung nilalaro nila. Ito nga siya, medyo malambot din siya sa paa. Pag inaapakan, ay bumabakat yung paa. Tapos kung may lagay itong kitchen mat, ay naghugas na nga rin pala ako ng pinagkainan namin kanina. Bago nga pala ako matulog, ay iinom muna ako dito ng collagen. Tingnan natin itong mga ante para lagi tayong fresh. Kaya lang po, at dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and bye!